Magandang araw mga kaibigan. Itong pag-usapan natin ngayon medyo alarming, kaya lang huwag kayo matakot. Okay? Ang purpose ko na mag-vlog tungkol nito is para lalo tayong magdasal, lumapit sa Panginoon dahil with God nothing is impossible. Okay? Tungkol ito sa threat ng gera among superpowers, US, China, Russia, ganon, na maiipit ang Pilipinas. So again, kalmado lang. Let's put this in prayer, at the feet of our Almighty God. Ito, sa international news, Asian news, si Russian President Putin nagbigay ng warning in a televised address. So, seryoso. Nag-warning siya na magre-respond din ang Russia sa ginagawa ng US dito sa Pilipinas. Okay, so ito po yung televised address ng Russian President. Basahin ko yung remarks niya. Today, it is known that the United States not only produces these missile systems, but has already brought them to Europe for exercises, to Denmark. Quite recently, it was announced that they are in the Philippines. Ako, sikat na po ang Pilipinas worldwide. It has caught the attention of the Russian President. Hindi lang China ang naaalarma, pati na rin po ang Russia. Yung missiles na sinasabi dito ni President Putin, ito na po yung typhoon. Tawag nila typhoon, bagyo, malakas. Mid-range capability missile systems na mag-fire ng tinatawag Tomahawk missiles, S-26 missile. Malalakas na pong missiles itong nandito sa Pilipinas for the first time in US history na na-deploy dito sa Asia yung Typhoon missile system na yun. At saan na ilagay? Nandiyan na. Dumating po nung Abril. Balikatan exercise lang daw. Okay sana kung pang-exercise. Hindi naman ibinalik sa US. Iniwan naman dito sa Pilipinas. So, ano yun? Sinasabi ng iba na depensa daw natin. Depensa para in case na anong gagawin ng China sa atin, at least may panlaban tayo. Nako, anong klaseng depensa yan na? To me, it's a magnet for disaster. Yung EDCA, yan, source ng tension na yan, yung EDCA yung idinagdag na EDCA sa Cagayan Province and Isabela. Dagdag tension na yan. Tapos, ang delikado sa lahat, bakit inalaw ng ating gobyerno ngayon yung Typhoon missile defense system na nandito na sa Pilipinas? Kaya, no wonder, I don't know, itong si Senator Amy, kung saan niya nakuha yung kanyang balita, yung daw. Marami ang yung hypersonic missiles ng China, sabi niya, nakatutok na sa Pilipinas at meron ng 25 targets. Nandun daw sa plano ng China. So, kine-question ngayon si Senator Amy, paano niya nakuha yung ganong plano yung mga ganong plano ng China, secret. Paano niya nalaman?
Alam nga naman na magmarites itong senadora kasi marami ang nagsasabi na marites lang daw. Bakit ano? Okay, ito si Senator Amy, marami nang nagagalit. Kasi bakit kung totoo yung informasyon niya, bakit pinost niya kaagad sa kanyang media, ah, social media, bakit hindi niya direct na sinabihan ng AFP, sinabihan ng DND o yung kapatid niya? Ito, analysis ko lang ito, opinion ko lang. Baka sinadya ng China na elect kay Senator Amy yung ganong plano. Baka lang para ma-aware ang taong bayan na that's the consequence of allowing US missiles na nandito. Baka pakanayan ng China para maalarma ang taong bayan, para kung takot ang taong bayan, para bang madagdagan ng pressure para alisin yung mga missiles na yun. Kasi magnet for nuclear war yung mga ganon. Hindi natin alam yung Typhoon missile system ng US. Hindi natin alam, baka may laman na warhead o it contains nuclear capability. Ay sigurado ito na, magsama na, sabi ng Russia, mag-deploy na rin sila ng ganon. Kasi kung ano ang meron sa US, nandun din sa Russia. Mas maraming ang nuclear warheads, ang Russia compared sa US. Pinakamarami ang Russia. Ngayon, i-deploy nila outside Russia. Saan nila i-deploy? China, dahil malapit sa atin ang China. So, yun po ang kalagayan po natin na although sinasabi ng National Security Council na wala namang imminent threat of attack from China sa atin. Yan ang sabi nila. Sana nga hindi. At tapos maganda yung response ng US, ng AFP. Nakakausapin nila si Senator Amy para mapag-usapan na baka they will take it seriously. Baka nga totoo. So, kung totoo, ano ang response? Dadagdagan ng baka dadagdagan ng missiles. Kasi meron na tayong sariling missile, yung BrahMos o Brahmin galing sa India na. Nabili pa yun panahon ni PRRD, yung BrahMos na negotiate. Kaya dumating na lang ngayon bago. May nagsasabi na kasi hypersonic yung Russia, yung China, yung nakatutok. Merong balita, News 5 everywhere, si Ed Lingao. Sinabi niya na hypersonic daw yung BrahMos. Kasi may tatlong klaseng missiles, meron yung subsonic, supersonic, and hypersonic. Depende kasi sa bilis. Nung na-research ko, I hope I am wrong kasi na-research ko, hindi naman hypersonic missiles yung BrahMos. Supersonic. Okay. Ang pinakamabilis na mga missiles yung hypersonic na I think how many times? 10 times faster than sound. Yung Mach. MAC, yun yung speed na mas mabilis kaysa yung travel ng sound. Mach. So, ang hypersonic nasa 10, Mach 10 na yun. Ganun ang meron yan is yung hypersonic meron US, Russia, China, India. Meron na rin India. Kailang yung nabili natin na
BrahMos o Brahmin missiles, according to my research, hindi siya hypersonic, supersonic lang, mas mababang speed. Yung advantage ng hypersonic, maneuverable, hindi mababa yung lipad niya, kaya hindi madaling salubungin ng missile defense system ng kalabang bansa. Kaya delikado talaga yung hypersonic at yun yung nakakatakot. Although, huwag tayong matakot. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Magdasal lang tayo. Kaya ito, kasi baka ito na nga yung signs ng second coming ng Panginoon. Nakalagay yan sa Bible na there will be wars and rumors of wars. Yun. Nangyari sa Ukraine, kawawa ang mga Ukrainians. Baka, magiging Ukraine ba tayo? Nakakatakot. Kaya lang ako, nilalabanan ko yung takot ko, yung panic. Nandyan po ang Diyos. Sabi ng Panginoon, come to me, all you who are weary and heavily laden. Yung laden yung natatakot. And I will give you rest. The rest, yung peace of mind. Kaya ako, peace of mind lang, dasal lang. Wala pong imposible sa dasal.